Another day mga kamanok. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang vaccination program. Paano ba ang tamang pagbabakuna sa mga manok? At pag-usapan din po natin yung importanteng impormasyon about sa vaccine. So bago po tayo dumako sa ating topic ngayon ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Christopher Del Monte from Isulan, Sultan Kudarat. Hello po sir. Si Sir Christopher ay isa sa ating solid follower. Maraming salamat po sa suporta sir. Shoutout din po kay Sir MP Serama from Angat, Bulacan. Hello po sir. Si Sir ay isang Serama breeder din po. Sa mga gusto pong mag-alaga na Serama sa Angat o sa mga kalapit bayan niya ay i-PM nyo lang po siya. At shoutout din po kay Sir mga Kanokis. So sa pangalan pa lang ay mukhang mahilig din po sa manok si Sir. Hello po sir. Salamat po sa suporta. At sa mga hindi pa po nasya-shoutout ay uunti-untiin ko po kayo sa mga next video ko po. Maraming salamat po. Ang una natin pag-uusapan ay kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng vaccine sa ating mga manok. Pangalawa, totoo ba kapag nag-vaccine tayo ay namamatay ang manok ng ating kapitbahay? Pangatlo, safe ba ang vaccine ng manok sa tao? Pang-apat, tamang pag-handle ng vaccine bago mag-vaccine sa manok. Panglima, kailangan bang magbigay ng vaccine sa may sakit na manok? Pang-anim, mga dapat gawin at ibigay sa mga manok bago at pagkatapos mag-vaccine. Pang-pito, ilang oras ang pinaka-minimum bago mawala ang bisa ng vaccine? Pang-walo, tamang oras ng pagbibigay ng vaccine. Pang-siyam, saang parte ng katawan bibigay ang vaccine at ilang patak bawat sisiw o manok. At pang-sampo, vaccination program. At kung interesado ka sa aking video, panoorin mo hanggang dulo. Malay mo, baka makatulong ako sa iyo. Wow. Napakahalaga ang pagbibigay ng vaccine sa ating mga alaga. Dahil dito, mapoprotektahan natin ang ating mga alagang manok sa mga virus, lalo-lalo na yung tinatawag nilang peste. Ang peste ay napakadelikado dahil ito yung kinakatakutan ng lahat na virus. Dahil kapag hindi tayo nakapag-vaccine, talagang ubos ang ating mga manok. Ang pwede nating ibigay dito ay yung NCD Lasota. Kung kumpleto ang vaccine ng ating mga manok, mas kampante tayo dahil alam natin na protektado sila. Although ang vaccine naman ay hindi 100% ligtas ang ating mga manok, mababawasan lang natin yung possible na mortality sa ating mga alaga. At kung matamaan man sila, ay hindi sila masyadong malala. At may chance silang mabuhay, hindi kagaya ng manok na walang vaccine, mas mahina at posibleng ubos ang ating alagang manok. Marami akong nababasa sa mga group na namamatay daw po yung mga manok nila dahil nag-vaccinate yung katabi nilang manukan. So, para sa akin, hindi po totoo yun dahil basta maayos at tama ang pag-handle ng vaccine ay hindi maapektuhan ang manok ng ating kapitbahay. At kahit hindi naman po sila mag-vaccine ay wala naman pong mangyayaring masama o namamatay sa kanilang mga manok. So para sa akin at sa aking experience ay hindi po totoo yung mamamatay ang ating mga manok kung mag-vaccine yung mga kapitbahay natin. Ang vaccine ng manok ay huwag katakutan dahil safe naman ito sa atin at sa mga tao. Basta sundin lang po yung paraan ng pagbibigay ng vaccine at syempre yung proper equipment. Pwede tayong gumamit ng mask o gloves habang nagbibigay tayo ng vaccine sa ating mga alaga. O pwede din kahit wala dahil hindi naman ito nakakaapekto sa ating mga tao. At syempre, ang proper disposal. Kailangan lang natin itapon yung mga natirang mga vaccine at yung mga bote. Kailangan i-dispose sa mga proper location. Bago ibaon sa lupa, o i-flush siya inidoro, o pwede ding sunugin, o i-dispose sa tamang lugar. So, ito yung mga pinaka-importante, lalo-lalo na kung live vaccine ang ating ibinigay sa ating mga alaga. Mayroon nga palang dalawang klase ang vaccine. Yung tinatawag nilang live vaccine at killed vaccine. Ang live vaccine ay kagaya ng B1B1, NCD Lasota at Fowlpox. Ang killed vaccine naman ay ito yung tinuturok sa pityo ng ating mga alagang manok, kagaya ng Coryza vaccine. So kung bibili tayo ng live vaccine, dapat meron tayong plastic or kahit anong container na may laman na yelo para ma-preserve natin yung vaccine. At pagdating naman natin sa bahay, kung meron tayong rep, ay pwede na ilagay sa loob ng rep. Huwag lang sa freezer. Kung wala naman tayong rep, pili na lang po tayo ng yelo para ma-maintain natin yung vaccine bago natin ibigay sa ating mga alaga. Dahil ang mini-maintain nating temperatura ay at least 2 to 8 degrees Celsius para ma-maintain natin yung effectiveness ng vaccine.
Ang vaccine ay nagbibigay ng matinding stress sa ating mga alaga. Kaya ang bibigyan lang natin ay yung mga malulusog na manok o sisiw. Iwasan natin mag-vaccine sa mga alaga nating may sipon o may mga sakit. Dahil magiging useless lang po ang pagbibigay natin sa kanila. At lalo po silang may stress. Kaya kung magba-vaccine po tayo, dapat nakaseparate na ang mga malulusog at may sakit. So, bago tayo mag-vaccine, dapat nakakondisyon ng ating mga manok. At least 3 days po bago natin i-vaccine. Magbibigay tayo ng probiotics o mga vitamins sa kanilang mga inuman. Pwede ring mga electrolytes dahil ang vaccine ay nakakapagbigay ng matinding stress sa ating mga alaga. At ganun din yung gagawin natin proseso pagkatapos natin mag-vaccine. Para mabawasan ang kanilang stress at para mabilis ang kanilang pag-recover. So once na nahalo na or na-mix na natin ang vaccine, ay kailangan na natin ibigay sa ating mga alaga sa lalong madaling panahon. At syempre, dapat habang nagbibigay tayo ng vaccine ay meron tayong yelo para ma-maintain natin yung vaccine. Dahil pagkalipas ng 2 oras ay unti-unti na itong mawawala ng bisa. Kaya hanggat maaari ay makapag-vaccine na tayo sa loob ng 2 hours para masigurado natin yung effectiveness ng vaccine. At kung may natira o hindi nagamit na vaccine, ay hindi na pwede itong ibalik sa rep o sa mga ice pack. Ang live vaccine ay isang chemical lamang at hindi pwedeng gamitin ulit yung mga natirang vaccine. Huwag po tayong manghinayang sa natirang vaccine dahil pag ginamit pa natin to, baka magkaroon pa ng sakit ang ating mga alaga. Ang pwede lang natin ibalik ay yung mga killed vaccine dahil pwede pa itong gamitin hanggat hindi ito expired. So bawat mga nagmamanok ay may kanya-kanyang style o paraan kung kailan sila nagbibigay ng vaccine. Pero para sa akin, mas maganda ay yung mga bandang 5 AM to 6 AM or 5 PM to 6 PM. Pero mas gusto ko yung 5 to 6 PM. Dahil sa oras na ito ay makakapagpahinga at makakatulog na ng maayos ang ating mga manok. Dahil alam naman natin ang vaccine ay nakakapagbigay ng stress sa ating mga alaga. Pero kung wala kayong time sa hapon, pwede naman po yung umaga o tanghali. Mas prone lang sila sa stress. At kung umuulan naman po ang panahon, pwede rin po tayo magbigay. Pero mas maganda kung maganda ang panahon para makaiwas tayo sa stress sa ating mga alaga. So, nasa inyo na po yun kung kailan kayo magbigay ng bakuna. So dito muna tayo sa live vaccine. Paano at saan banda ba ng katawan ibinibigay ang vaccine? So bawat breeder ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagbibigay ng bakuna. Nagbibigay sila sa ilong, bibig at sa mata. At lahat po iyon ay tama. Depende po yan sa inyo kung saan kayo mas komportable dahil ang ilong, bibig at mata ay magkakakonekta po yan. So dapat isang patak lang sa mata kung sa mata natin binibigay. At ganoon din sa isang patak sa ilong at sa bibig. Basta siguraduhin lang natin na ma-absorb ng manok o sisiw ang pinapatak nating mga vaccine sa kanila. So ito yung tanong, paano naman kung isang patak sa mata at isang patak sa bibig o isang patak sa ilong o isang patak sa mata at the same time? So hindi ba ito ma-overdose o pwede ba ito sa manok o sisiw? So pwede po tayong magbigay ng isang drop sa mata at the same time sa bibig. Pwede po yun. Basta huwag lang po yun sa magkabilang mata at magkabilang ilong. So, depende po yan sa inyo kung ano yung practice nyo. Pero about dun sa pagbibigay ng vaccine sa 2 patak at the same time ay pwede po yun. So, yun nga, marami tayong nakikitang mga vaccination program. Napakaraming klase po. Pero depende po yan sa mga alaga at lugar kung may mga ganyang sakit ng manok. So, ito lang yung sinusunod ng napakaraming breeder na nagba-vaccination program. Para sa akin, alamin muna natin yung mga possible na sakit ng ating mga manok sa ating lugar bago tayo magbigay ng vaccine. Dahil dagdag gastos lang yan. Pero nasa inyo po yan kung gusto nyong complete vaccine yung mga alaga natin. Wala namang problema. Basta ang mahalaga ay maprotektahan natin sila sa mga sakit. Disclaimer po, ito pong mga sinasabi ko ay based lang po sa aking sariling kaalaman at konting pagsasearch na din po. Kung mali ako, tama kayo, please mag-komento po kayo para po madagdagan ang aming kaalaman tungkol sa topic na ito. Please follow, like, and share na din po para po mas marami pa pong talakayang katulad nito. Maraming salamat po.